Agong post-apocalyptic movie na naubos na halos lahat ng tao dahil sa isang sakit. Mangyayari itong lahat sa isang mundong sira-sira na at kakaunti na nga lang ang mga tao dahil sa isang sakit. Dahil dito, karamihan sa kanila ay nagtatago na matapos na yung ibang mga nakaligtas ay naging masamang mga tao. Susundan natin dito ang isang lalaki at ang aso niya na mag-iikot-ikot gamit ang isang eroplano para tumulong sa ilang taong malapit sa kanila, kung saan nahanap nga itong lalaki na ito ng paraan para maligtas yung mga taong kaya nga niyang maligtas at makahanap ng lugar kung saan siya tuluyang makakapagpahinga na hindi magiging madali dahil nga sa mga problemang nakapaligid sa mundong ito. Title ng movie, The Dog Stars. Potek na yan. Sabi ko pa naman sa trailer review ko na kapag nawala yung aso dito, ewan ko na lang. Tapos wala pang kalahati yung movie. Nategi na agad yung aso. Buwisit kasi si Thanos eh. Naulit na naman yung lungkot na naramdaman ko nung napanood ko yung Marley and Me tsaka I Am Legend. Nung pinapanood ko tong movie na to, para tong pinaghalo-halong The Last of Us, Fallout, tsaka The Walking Dead. Akala ko nga magiging full on I Am Legend to, pero hindi naman, pero okay lang din naman. To be honest, nung napanood ko yung trailer nito, iba yung ine-expect kong kwento nito na akala ko magiging full on thriller action to eh. Pero hindi naman pala. It's more on drama and adventure na may action thriller aspects pa rin naman, pero konti lang. Kaya nga noong una medyo naburingan na nabagalan nga ako kasi nga iba yung ine-expect ko nga magiging kwento nito, pero once na nagets ko na nga kung ano yung pinaparating ng movie, doon ko na nga siya mas na-enjoy. Oo, may habulan and mga intense action sequence nga rin naman nandito, pero kakaunti lang siya and more on kwento and dialogue heavy din talaga yung buong movie. To be fair, even though konti nga lang yung action, na-enjoy ko pa rin naman. Like yung kinalaban nga ni Thanos yung mga wakin bordado na kalbo, yung tumakas yung tatlong bida nga doon sa mga kalaban sakay nga ng isang eroplano, and yung pagtakas nga nila doon sa airport sa may Grand Junction ata yun. Yung pacing nga nito, medyo naaalala ko yung The Walking Dead na itong movie, para siyang katumbas ng 3 episodes ng The Walking Dead na may nangyayari, tapos may pupuntahan, then maya-maya lang tapos na, tapos ngayon, next episode na ganon. Lalo na doon sa mga taong kalbong may tato, tsaka doon nga sa may airport na scene, na may mga taong naging ganito rin nga sa The Walking Dead na dahil na nga rin sa pagkasira ng mundo and yung sistemang sinusundan nga nila dati, ayun, nawala nga sila sa tamang pag-iisip. Habang pinapanood ko nga to, ang iniisip ko, feeling ko mag-e-enjoy dito yung mga nagbabasa ng libro in terms of the pacing. Kasi even though post-apocalypse yung movie, the film's story and message relies on the human survival and grief, and ayun yung mas malalim na kahulugan ng kwento nito eh. Tungkol ito sa isang taong nawalan ng asawa, nawalan ng anak, and eventually yung aso niya, at ito nga yung naging test sa kanya sa kung gusto pa ba niyang magstay sa ganitong mundo. Always trying to help and make others' life better, pero mahirap nga dahil bukod sa delikado na nga yung mundo nila, siya mismo may mabigat siyang daladala sa araw-araw eh. Kaya there's something emotional doon sa ginagawa niyang pinapatay yung engine ng eroplano habang nasa ere siya kasi he's like trying or testing his feelings or emotion kung gusto na nga niyang sumuko, pero every time lumalaban pa rin siya. And ayon sa hindi niya pagsuko, dito siya mas natutong pahalagahan yung mga tao at mga bagay na meron siya kung saan may mga bagong nadagdag sa buhay niya na magpaparealize sa kanya na hindi man na mababago yung nakaraan niya, kaya naman niyang agapan or makontrol kung ano yung magiging future ng buhay niya. Kaya sa dulo, bumalik siya kay Thanos, tapos kasama na nga niya si The Substance tsaka yung tatay niya, and nagsama-sama nga sila doon sa mga Mormons and bubuo nga sila ng bagong community ng magkakasama. Oo, hindi pa rin naman ito yung ending na wala nang aatake sa kanila or wala na silang magiging problema, pero at least magkakasama and meron na nga silang maaasahan sa isa't isa. Shaman, pero sinasabi nila, home is where your heart is. And ayun nga yung palaging hinahanap ni Jacob Elordi dito, and nahanap nga niya yon sa mga bago niyang kasama na hindi man ito yung ideal at matagal na nga niyang pinaplano, it's the next big thing kung saan talaga siya sasaya. Ayun, siguro just don't expect na magiging full-on action thriller to na movie na kadalasan sa mga post-apocalyptic movies, and asahan nyo lang na more on drama to para hindi lang kayo ma-disappoint if ganun nga yung tipo niya ng movie. So yun lang, again ang title ng movie ay The Dog Stars, and ang total rating ko for this film ay 7 or 7.5 out of 10.